finals matchup between Blacklist International and AP Bren. AP Bren ang nasa blue side. Ako ang ine-expect ko talaga dito is the battle of the jungle banning and the jungle picks. Kyle TZ proving to us na meron siyang mga assassins in his arsenal. Bihira natin yun makita kay Shinzui all throughout the season. Kung pagmamasdan mo yung hero pool ni Shinzui ng regular season, napaka-onti lang. May mga bago lang siyang nilabas ng playoffs. Parang bago nga mag-playoff sa 4-5 yung heroes na ginamit niya. Kaya sa isang interview sabi niya, abangan yung ilalabas ng mga heroes for this playoffs. So, interesting enough para dito sa AP Bren. Kahit open si Valentina, kahit open si Novaria, edit ang kanilang kukuhanin. At mabilis na sagot. Para dito sa Blacklist, meron agad Martins and Teresla. Dalawang Brusco boys ang kinuha agad ng Blacklist. Magandang frontline ang meron ng Blacklist sa ngayon. Usually kapag Martis lineup, ang Blacklist International, kumukuha sila ng mga post 5 na Novaria or someone that can poke para at least Shinzui can do the sweep. Yun yung mga madalas na ginagawa ni Shinzui kapag siya yung assassin sa kanilang lineup instead of the utility. Oo, kaya naman na dito para side din ng AP Bren, parang mapapaisip ka, ilalabas mo na agad ba yung pang-counter mo or itatago mo na lang muna, kukuha ka rin ba ng flex? Kasi dito para side ng Blacklist International, parang fix na agad kung saan nila ilalagay. So may kita natin na Brody agad. So nag-secure na sila dito ng hero for Super Marco and Faramis. So maganda dito actually for Blacklist, kuhanin ni Yue yung kanyang pwede pa nga si Novaria, pwede din si Lilia. Kung burst at burst lang din. Ang dami pang choices dito for Blacklist International. And kung titignan natin ang bans, parang lahat yan jungle bans. At hindi pa rin nagpipick ng jungler ang AP Bren. May chance ang maipit si Kyle TZ dito pagpasok ng second banning phase. Sobrang tindi nung style clash ban pa lang. Assassins ang binan ng Blacklist. Sa side naman ng AP Bren, utility junglers, respect. Kung baga ano to haka jungle. Kasi parang nandun na tayo sa meta nga na puro utility junglers. So ngayon paramihan ka na lang na pwede mo pang ilabas. Kaya good thing dito para sa Blacklist, kumuha agad sila ng Martis. Kasi nakita natin parang around the day 3 na okay, meron nga palang haka jungle. Pwede pala siyang mangyari at magkaubusan nga pagdating doon sa heroes. So ang kulang ngayon is jungle. Pwede pang magtanggal dito. Probably parang hindi na ako magugulat kung makita natin na mabandito yung Ling or kaya mag-focus naman sila doon sa iba pang fighter na hero kasi parang pwede ipilit dito na mapupunta siya doon sa may X-Bilate. Ayan na nga, Lancelot. Iniipit na nila ang mga picks na pwedeng ilabas ni Kyle TZ. Piruin mo, kung nakakita tayo ng haka ni Irad nung regular season, ngayon naman haka ng Kyle TZ ang ating napapansin. Dagdag ko dyan, nag-tweet si Coach Bren. Kung pinapalo niyo siya sa Twitter, sinabi niya, that's how you do a haka Shinzui. Ginagawa ngayon sa kanila ang haka Kyle TZ. Probably parang hindi na in-expect ng AP Bren na makita po. Kaya makikita naman natin ngayon para dito sa ating draft index. Actually, in terms of isolation, wala pa masyado para side ng Blacklist International. So pwede sila kumuha ng other crowd control heroes or hard na pang setup para dito kay Renegade. By the way, interesting enough para dito sa laban natin, open pa si Mathilda pero hindi pinrioritized ng Blacklist dahil yun yung effective sa kanila late lane, even for AP Bren actually. Imagine mo yun, dumating na tayo sa Grand Finals kung saan hindi priority ang Mathilda na pagkalakas-lakas in the hands of both Ogwen and Renegade. Last ban para sa side ng AP Bren. Pwede nilang tanggalin yung Mathilda altogether kung ayaw nila na makakita na nga pwedeng magpalipad. At yan na nga, tinanggal nila ang Mathilda. Parang inverted na drafting sequence para dito sa AP Bren dahil nakita nga din naman natin yung potential ng isang Edithel and Angeline, even Mathilda. So ngayon, inaantay natin kung ano yung gagamitin na dito na mage for Blacklist. So nabagit natin kanina Novaria na scaling na hero. But open din si Valentina. Pwede lang kuhanin yon. So maganda siya since merong Netherrealm at Faramis para dito sa AP Bren. At hindi lang yon, yung Edith din. Nakita natin kahapon si Sanji talagang gusto-gusto niyang kopyahin ang isang Edith dahil nga sa Primal Wrath. At maraming options si Yue for this time around. May pwede siyang agawing Primal Wrath, may pwede rin siyang agawin na Netherrealm. Sobrang kakaiba yung draft pattern natin ngayon. Ang daming mga na-open na Lason picks. I'm really wondering what's the Kyle TZ hero this time. No Lancelot. The utility top 3 is out. Martis is in the hands of Blacklist International. Actually, pwedeng Grak. Grak Martis. Oo nga. Ay, may akay pa ba? Ay, hindi na ba? Wala Pero pwedeng Grak kung merong crowd control. Tapos pwede niyang diretsuhin. Pero medyo mahirap nga lang siya.
para dito. So, Diroth and Arlot. So yeah, this is most likely a Diroth jungle sa kamay ni Kyle TZ. At medyo matagal na natin hindi nakita yun. At parang napilitan pa nga na gamitin ito. It makes sense. You have Ate Rizla in the front line. And the Diroth can actually get the Rizla kahit papano ma-punish yung mga frontline na gagawin. Of course, all throughout regular season, nung nausa itong Terizla, madalas na siyang ginagamit ni Agent Zero. Alam natin yung mga commendable zone na ginagawa niya dito. So, they want to punish it. They want to punish that type of play style and then eventually win the team fight if you are AB Bren. And to complete the lineup, ito na yung panggulat na Diggy pick para dito sa Blacklist International. So kanina kasi tumaas na yung crowd control para dito sa side ng AP Bren. So why not kontrahin natin sa isang magandang hero which is Diggy. So para na-negate mo na dito probably yung kanilang final slash and late game. Pansin din natin na lamang sa kanila 7.2. In terms of vision, mababay sa Blacklist International pero we also have to consider yung kanilang mga pa-bomba ni Rene J dito. And for AP Bren naman, what's good is that since more on single target yung kanilang isang hero na crowd control, pwede siya manggulat or magkaroon ng layering of skills. At sa ngayon, inaabangan ko nga talaga yung mga reverse time at mga times journey na pwedeng mag-cancel out ng karamihan ng mga crowd control. Pero sa ngayon, pwede rin kayong mag-predict sa bahay ninyo. Watch out for the Smart Power prediction at some point in the game. A poll will show up. You only have until the timer runs out to comment your prediction with hashtag SmartPowersMPLS12. One lucky commenter who guesses correctly will win a redeemable in-game code. Remember, keep an eye out for the poll. Magsisimula na ang AP Bren versus Blacklist International. A grand finals matchup between two world representatives. Papasok na tayo sa ating Land of Dawn. Going back, start ng Season 6, ang Diggy pick ay naging menace kay Coach Ducky. Now na Hall of Legends na siya. Ito ang pinakita ng Blacklist International na first pick para sa game number 1. At nakakatakot din kasi ito yung black box na tinatawag natin for this squad. Sinabi rin natin yung black box ngayon ay parang nag-think outside the box na ang Blacklist International for AP Bren. Ganon din ang kailangan nilang gawin considering na gusto na dito na mabilis na plays. So meron mga naka-wilderness dito na emblem and even for Blacklist International. So ito yung mga moments kung saan game 1 pa lang doon sa pwedeng game 7. Expect natin na para magkakapaan lang muna kung paano muna yung initial rotation para dito sa dalawang koponan. Tsaka ramdam na ramdam talaga natin na pinag-isipan yung draft in the 12 hours na nag-abang tayo for this grand finals ay handang-handa ang dalawang koponan natin. Nakakatuwang isipin na sila ang magiging world title defense for the upcoming M5 World Champions. Sa ngayon, tahimik pa rin ang ating laro. Naghahanap ng pwesto dito si Sensui. It looks like AP Bren really is still doing the Haka Sensui. And I think Blacklist has prepared for this. Na nakita natin yung isang sweep na on that series nung sa side ng AP Bren, and AP Bren is confident. Bakit? Nung dumating tayo ng late game, nadaan din ng AP Bren sa Micruhan at isa sa mga players na I should say naabangan sa Micruhan na si Super Marco. Si Super Marco talaga yun, parang isa sa mga players na alam nating tahimik lang kung mag-celebrate nga ay ganun lang. Para lahat na nagulat, parang yun din pwede niya maging comms na pwede na mag-go dito. And may kita natin for this one, mauna na pumwesto. By the way, pagdating sa turtle. And that is turtle secured for the side of Kyle TZ and AP Bren. Pinakaunang pagong mapupunta sa mga Bs. Sobrang saya ng AP Bren dito. Ito yung tempo na gusto talaga nila laro. Take that objective control and then we reset. And let's acknowledge everything na meron sa mapa. Wow in S12 playoffs pala yung first game ay usually panalo sa 6 out of 7 times. Parang napaka-importante pala ng game 1. Tsaka parang nakaka-pressure din siya kung malalaman din ng mga coaching staff ngayon na kailangan natin papanalo talaga yung yung game number 1 para nasa atin yung continuous na momentum. Personally, para sa akin ang best of 7 game 1, titimplahin mo muna. Parang kape yan i-testing mo muna kung ilang kung matamis, kung matamis. Tapos game 2 yung momentum. But then again, stats-wise,
laking bagay din talaga ng ng unang sintak. Yung pakiramdam kasi na nakaisa ka na, bakit hindi ka pa makakapangalawa? Oheb, mga lati ang kanyang buhay with that torn apart memory. Talagang kailangan ng bantayan si Super Marco dito kasi pasakit na ng pasakit ang mga bomba ni Diggy. Okay. Zui ngayon ay mukhang hahanapin lamang si Few. Kailangan talaga merong sumalo doon sa mga itlog yung mga pabomba kasi mabibilitan na umuwi ng lane si Super Marco if ever. Yeah. So interesting enough, 3 minutes na tayo para sa game natin. Halos pantay pagdating dito sa laning pero napakalaking factor nung almost 300 na lead para dito kay Oheb. Kasi yung kit or yung initial mo na item para sa marksman magkaiba. Okay, mukhang magkakaroon ng pokes dito sa may bandang bottom side na mukhang sasama si Oheb. And nothing's gonna happen. It's a good thing na mataas ang range ng isang Brody. So kahit paano, pwede siyang mag-first kill kahit na may mga bomba na lumalabas. Napaka-careful ng ating mga teams, no? Na nakikita natin na talagang iniisip nila ang bawat shot call. Big and bait coming in from AP Bren. Baka paglabanan pa nila to pero hindi ata nila itutuloy. Stealan lang ang nangyari. Naramdaman na din ng Blacklist pero hindi nila na-assume na talagang matatimingan dito yung Retribution. By the way, may kita natin Super Marco now has the Blade of Heptasis. Wow. So again, wala pa rin. Nagkakaroon ng first blood para sa game na to. It's really more about the objectives. So for this one, mauuna ulit na pumuesto ang AP Bren. Pero down ang Retribution ng dalawang junglers. Pero ibibigay ata ng Blacklist International. Another turtle for the Bees. Second turtle of the game para sa AP Bren. Sinasabi natin kanina for Blacklist International pagdating sa mga objectives, pag hindi sila mag-go, kukuha sila taagaw sa ibang lane. So nakita natin na 3 players ang nandun sa may bottom lane. Nakakuha ng outer third energy shield. Dito si Oheb, kaya naman 2.9k na ang kanyang gold. So yung mga 300 parang hindi siya ganun kalaki, pero pag marksman talaga malaking factor siya. Yung 320 na yon, crit chance na. Yes. Minsan yung 8% na kumagat, yung pa yung magpapapanalo sa'yo. I think ito yung mini-mention natin kasi na yung Blacklist, even though the teams sa kalaban nila ay nakakuha ng mga turtle, compose sila. Kaya ganito lang din yung kalamangan hindi ganun kataas. But let's see, can Bren utilize this? Alright, susubok, sina Kyle pumasok. Pero nako, napakagandang time journey coming out from Renny J. Ang itlog ay iniligtas halos lahat. Pero hindi pala. Dahil my first blood to my life still meron si Kyle PZ. Pasok si Few with the Ghost Burster's Flicker. Wala na magiging casualty. That's a jungler for a jungler. Napakagandang Netherrealm mula kay Few. Nagka-counter actually nga dalawang Netherrealm natin. So, ang magiging factor dito is kung sino yung may mas late na Netherrealm na magagamit doon sa my teamfight. Kasi more on burst dito for AP Bren. Oy, wait lang. Edward. Final slash. Oh no! Sisetapan daw si Edward pero chill lang daw. As Edward, he knows his capability to escape. Pero ngayon may kita natin yung sinasabi nating layering of skills. At nakaisa si Super Marco. Itlog ang almusal ni Super Marco dito sa bottom side. And for that, gold day na pa natin sabihin at Super Marco yung naging edge kanina ni Oheb sa kanya ay unti-unti niya rin na mahabol dahil meron pa siyang assist at that bottom lane. So 500 ang kanyang, ang lamang dito ni Oheb, meron siyang haastos. Sinasabing crit chance, 2 na. So that is 8% crit chance. Tapos nag-build na rin ng boots si Kuya Oheb dito. Ang laking bagay talaga niyan. And for the Iritel, yung power spike niya around the mid-game mark of the game ay talagang napakalaki. Kapag natamaan ka ng heavy crossbow na may passive path, nag-crit yun, kalahati ng buhay mo ay wala na. Pero 2v1, dito sa may batang itaas. Susubukan niyang i-proc yun dito sa bottom side, but I think this is just focus. As of Lapdaisy will just defend. Going back to what you guys are saying, yes, I think aware ang AP Bren with that type of situation na merong crit. That's why I think right now, if you are part of the Bees, you need to, it's go time. You utilize your mid-game, kahit pa paano may lamang ka, at kailangan nilang pumersa ngayon. Yung para sa rin is from the Earth Shatter, kaya bigla ang onward para dito kay Ogwen, if ever na meron makakasalubong, as long as kasama niya rin si Few, para yung haltak naman ng kanyang Shadow Stampede ay pwedeng gamitin. Tignan mo ang ginagawa ni Flaptizio, sinasalo lahat ng mga bomba para sa kanyang mga kapatid. At yan talaga, kapag may kalabang kandigi, mas lalo na kung magaling, ay usually meron kang isang taga-clean up duty. Kumbaga yung tagalinis ng bomba. Tagalinis ng mga Bums Bunny, no? Para... Ikaw yung cleaner sa classroom. Cleaners. Yan talaga yan ganun talaga At nasa kamay pa ng walang iba kundi ni Renny J. Kaya ang daming Jabombits na lumalabas sa map. Cross map muna. Actually, yung ginagawa ng dalawa. So, para ipipilit din dito sa may bottom lane, same gusto the Blacklist International doon sa may top lane. At ibibigay na lang din ng mga XP laners.
Hindi yata ibibigay yung dun sa kabila. Sa top. Magkakaroon ng slight advantage dito ang AP Bren. Pero mukhang magbabayad ng buhay si Flap TZ. Kailangan na rin niya ibigay to, men. Mukhang ibibigay niya nga. Binibilisan ata ni Super Marco. Flap TZ with the defense! Sabi natin kanina, parang magbibigayan yung dalawang kupunan natin. Pero ngayon talagang as much as possible, lahat ng mga lanes na pwede mo kapitan ay hindi mo ibibigay. So Flap TZ, meron na siya dito nga Thunderbelt for this game. So that is added slow. And para naman dito kay Edward, inuna niya yung dominance eye. So same pattern for our XP laners na sila yung mauuna or isa sa mga initiators for both teams. Sensui, meron pa namang Mortal Coil. Hindi siya madedelikado doon. Pero sa ngayon, mukhang Lord ay nandyan na rin. This is the first Lord of the game. May lamang sa pwesto ang Blacklist pero naghahanap ang AP Bren ng pwedeng i-engage. Napakalaking bagay ng counter final slash dito. I think maghihintayan ngayon sila ng time journey. And Blacklist International, what they're doing is just Oh no! in the top lane. Saktong-sakto yung torn apart memory and this is a good timing actually para dito sa AP Bren na pumunta at diretsuhin tong Lord. Pero side ng Blacklist, pwedeng dumiretso dahil merong Mortal Coil si Sensui para hindi siya crowd control if ever for this Lord's in. Oh my! Okay, Pilots na nilabas doon, but Renny J makakapag-counter. Pero ang ganda ng netherrealm na meron si Mr. Pew. Sabay eto na yung mga suplex na ginagawa ni na Ogwen. Tumakbo ngayon ang kumunan ng Blacklist International. Can AP Bren go for the Lord? Yes, they can. First Lord of the game, mapupunta sa kamay ng AP Bren. Perfect objective score para sa kanila. And with this Lord, pwede silang sumira dito ng Torres sa may middle lane pero nandito rin naman si Edward para dumepensa. Again, yung layering of skills ang nagiging edge ngayon ng AP Bren dahil the moment na nakita nila dito na nag-times journey, hinantay muna nila bago nila gamitin dito yung iba pang mga skills at ibibigay na nga rin din yung middle lane. Magiging mas madali dito para silipin yung purple buff ni Sensui. Tignan mo naman yung damage dealt ni Super Marco. Yung power spike ng early game, Brody, na maagang nakapag-heptasis. Sure akong naramdaman mo na yun. Makati yan eh, gumuguhit. Partida pa, nabantayan siya sa bottom lane. At napakahirap na feat yun. Dahil din yun sa kanyang mga kampe, I would really like to commend Flap TZ in this game. Acting as secondary tank for his team. Oh, kalmado lang talaga din na si Flap TZ. Parang walang unnecessary na mga initiations. So may kita rin natin dito na nag-Demon Hunter Sword. Actually si Super Marco at yung malangit nga na Blade of Heptasis. So expect that si Super Marco every time na magkakaroon ng stock ay dediretso with a torn apart memory. Tsaka parang dagdag sakit pala no, kapag natamaan ka ng armor pen ng isang Kyle TZ Dirot tapos natamaan ka pa ng torn apart memory. Para kang nagtanggal ng lahat ng armor mo. Noot sa sarap ang torn apart memory. Yeah, last pick itong Dirot eh, no? Last pick. So, nagme-make sense. Kahit na yung Terizla ay makunachi. Masasaktan. Oh, kita natin na even for Edward nga, usually diba nakikita natin siya pagka Terizla papasok anytime. Pero dahil aware din siya dito sa threat ng AP Bren, wag na lang muna, kaya na rin lumobo at 5.6k gold lead dito ang lamang ng AP Bren. So, same muna na strategy na sinasabi natin pagdating dito sa MPL Philippines, tiis, pogi, hanggang makahabol dun sa farm. Very safe nga ang naging laruan ng Blacklist International mula early game pa lang. Pero isang retry lang kasi in a late game Lord. Isang magandang steal, isang magandang team fight ang kailangan na lang talagang gawin dito ng Blacklist. As you said, Chantel, ay tiis pogi. Antayin natin yung chance nating makasteal ng objective o magkamali ang AP Bren. Ang tanong na lang ay, magkakamali ba ang AP Bren? Napakahirap sagutin eh. Kasi it's really up to the composure of AP Bren. Meron bang tilt factor? Meron bang asim factor? But I guess, given this game, all throughout 12 minutes, it's AP Bren in the lead. Keeping this game na sila lagi ang nagdidikta kung kailan ng laban. I should say, for Blacklist International, dito sila malakas. Pag umabot na ng 12 minutes at nagsama-sama. Oh, tsaka kung mapansin natin, no, yung gantong movement din kasi since meron kang vision with the bombs, parang magiging mas madali dito yung area for them to farm. So, parang nung nagsasalita si Franji kanina, iniisip ko kung paano nga ba ang way of error for AP Bren considering na ganito yung labang. So, pwedeng magkaroon ng force play. Medyo mahirap nga lang mag-long lane kay Edward kasi kailangan din siya sa teamfight kasi hindi hard tank si Renny J. Kailangan na dito na focus. Okay, violence slash na pagkulat. Nilabas doon. Tournament memory nandito na din. Kyle TZ.
Fake lang muna ang bawat kupunan na to. 15k on the Lord. Blacklist International, they will back off and they will disengage. Ibibigay nila itong Lord na libre sa AB Bren. Luminous Lord secured para sa AP Bren. Lahat ng objectives, lahat ng tore, tuloy-tuloy ang objective takes para sa AP Bren. Grabe din ang disiplina dito ng AP Bren kasi hindi din nila pinilit. So parang sinuwag lang nila dito yung mag-a-attempt from Blacklist International. At isang item na lang dito ang inaantay ni Super Marco para mabuo. Actually, kakabuo niya lang bago pa natin makompleto ang ating sentence. So meron na rin si Halbert. Yeah. So imagine, sabi natin, meron ka ng armor pen with this Diroth. Tapos magpatong-patong pa yung mga skills. Medyo mahirap for Blacklist na dumepensa. Ang ganda din ang wave control nila. That's one inhibitor turret down. Mid lane naman ata ang kanilang gusto. Babagsak na rin ang mid lane. Top lane ang huling punterya para sa AP Bren. Pero mukhang teamfight ata ang kanilang hinahanap. They will try to go for the push. Pero kung ikaw ang AB Bren, siguro ang call mo, okay na yon kasi nakuha mo yung mid, nakuha mo rin yung bottom side. Unang Lord pa lang ba? Pangalawa na, Pangalawa boss. na Pangalawa na pala. Pangalawa. Luminous na yun eh. Lagi kasi sa AP Bren na pupunta eh. Pangalawang Lord na tapos 5 kills pa lang para sa game natin. Sabi pa naman din ni Jin kanina, gusto mo bakbakan agad. Wala. Pero ito, objective taking muna. Oh! Yun ay tuloy na bakbakan. Nag-time journey na din. Pero mas maganda pa rin yung Violent Dash. Pero nagkalabasan na rin ng Nether Realm. Nandun pa rin Super Marco na bumabanat sa manang Kenny. At bumabanat ang mga kuryente. Medyo makati na. At masakit na ang Super Micro ni Super Marco. 5-2 is the score. Merong minion wave sa taas and this is a 3v4 scenario. Endable na ba ang call ng AP Bren dito to take game number 1? May inaantay silang wave sa mid at bot lane. They will try their best para i-end ngayon. Wala Nether Realm. Yun yung roar na ginawa ni Oheb. Isa lang ang minions. Wagon pa yon. Babanat na lang. Dito si Kyle at si Marco kay Renny J. Naging itlog na si Renny J. Trying his best. Pero mukhang hindi na ata. Kakayanin hindi na nga. AB Bren owning game number 1. And this winning moment is brought to you by your official sponsor, FWD.